Lolo, bakit dito po tayo dumaan? Madilim po, hindi ko po makita ang nilalakaran ko. Wala rin po akong tsinelas kaya nasusugatan ako dahil sa mga tinik. Magpahinga po muna tayo. Kanina pa po tayo naglalakad pagod na po ako. Tsaka, ano pong gagawin ninyo sa musang na nahuli natin, Lolo? Tumahimik ka lang dyan at sumunod sa akin. Huwag na huwag kang lalayo sa likuran ko, naintindihan mo? Kakaiba kasi itong nahuli kong musang. Ang bala ko sana, ikukulong ko at pasisikatan ng araw. Bakit po? Susurpresahin po ba natin sina Mama at Papa sa dala nating malaking pusa? Saka, bakit po ba lagi ninyong dala ang dalawang kahoy na yan, Lolo? Basta, huwag ka na lamang maraming tanong. Musang ito hindi pusa. Kaya dito tayo dumaan dahil iba ang kutob ko sa katahimikan ng gabi. Nararamdaman ko sa ihip ng hangin hatid sa aking katawan na parang merong hindi magandang mangyayari. Kaya huwag kang lalayo sa tabi ko. Nagtataka lang po kasi ako, Lolo, sa mga kinikilos ninyo. Bakit po ba kailangan nating magtago? Narayan lang po ang bahay natin, no? Umalis na po tayo dito sa damuhan. Makati na po kasi at nakakahiwa ng balat. Diyos ko namang bata ito, hindi masabihan. Aswang ang iniiwasan natin. Ang musang na hawak ko, hindi pangkaraniwang pusa, kundi isang mapanganib na aswang. Kumakain sila ng karne ng tao. Kapag lumaki ka na at nasa tamang edad ka na, ituturo ko sa iyo ang paraan sa pakikipaglaban. Ipapamana ko rin sa iyo itong yentok ko, pero hindi pa sa ngayon. Ang bahay natin, Lolo, nasusunog! Nandun po sina Mama at Papa. Tulungan po natin sila. Tsaka, bakit ang dami pong musang na nakapalibot sa labas ng bahay natin? Diyos ko po, ang anak ko. Mga hayop sila. Sinunog nila ang bahay ng mga magulang mo, apo ko. Sino po kaya ang lalaki na nakatayo sa harapan ng bahay natin na nasusunog, Lolo? May taklab ang katawan niya ng itim na tela na para po siyang si kamatayan. At para natutuwa po siya sa unti-unting nalalaman na apoy ang bahay natin. Palagay ko, siya ang pinuno ng mga aswang. Bala kasi nilang ubusin ang mga tao sa lugar na ito. Kailangan na nating lisanin ang lugar na ito. Wala na tayong magagawa. Wala na ang mga magulang mo. Bakit po pinatay nilang Mama at Papa ko? Wala naman silang kasalanan, Lolo Hala! Nakita po nila tayo! Nakatingin po sa gawin natin! Diyos ko po, naamoy nila tayo. Takbo, Clarissa! Takbo! Lolo! Hinahabol nila tayo! Madalim po, hindi ko po makita ang daan! Huwag mo munang intindihin yan. Ang mahalaga ay makaalis tayo rito. Bilisan mo, takbo. Kapag naabutan nila tayo, hindi nila tayo bubuhayin. Dali! Malapit na po sila! Dito ka muna magtago sa malaking punong ito sa may ugat. Kahit na anong mangyari, huwag na huwag kang lalabas. Saan po kayo pupunta, Lolo? Natatakot po ako! Huwag nang matigas ang ulo. Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Lakasan mo ang loob mo, apo ko. Kapag nakaligtas ka, sikapin mong lumayo sa lugar na ito at bigyan mo ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang mo. Pero sa ngayon, kailangan mong iligtas ang iyong buhay. Nakikiusap ako. Hindi po kita iiwan, Lolo! Lilituhin ko lang sila. Magpapahabol ako para mailigaw sila sa gubat na ito. Naintindihan mo? Matapang ka, hindi ba? Opo! Nari na po sila, Lolo! Bakit mapupula ang mga mata nila? Naglalaway ang kanilang mga bibig! Tsaka, ang tenga nila nakatiklop katulad ng kanilang mga buntot! Huli na para maitago ni Lolo Crisanto ang apo. Dahil sa paglingon nito, ay nakatayo na sa kanilang harapan ang mga galit na dambuhalang mga musang. Sa unahan nito ay ang isang matangkad na lalaki na parang isang anino. Layuan mo kami ng apo ko. Pinatay niyo ang anak ko. Magbabayad kayo sa ginawa niyo. Lolo, marami po sila at panayang singa ng usok sa mga ilong nila. Diyak lang sa ugat kapag sinabi kong takbo. Tumakbo ka! Hinugot ni Lolo Crisanto ang dalawang yantok sa likuran nito.
saka itinutok sa mga musang na handang sumugod sa kanila. Tinamaan ng liwanag ng buwan ang nakausling talim sa dulo ng arnis. Ang yantok ni Lolo Crisanto ay mayroong agimat na kapag tumama sa katawan ng tao ay nagiging isang latigo kung humagupit. Sumusugat ng malalim at hindi madaling gumaling. Bumabaliktad ang tamaan nito at hindi na nakakabangon. Pagbagsak sa lupa ay nakakapagtakang dumudugo ang kanilang mga bibig. Ang dating mabagal kumilos na matanda ay biglang lumiksi ang katawan. Malakas at mabilis kumilos na parang isang mandirigma. Takbo, Clarissa! Bilisan mo! Lolo, hindi po kita iiwan dito. Huwag nang matigas ang ulo. Masyadong maraming kalaban. Hanggang kaya mong tumakbo, huwag kang titigil. Hindi! Ayoko po, lalaban ako. Gagamitin ko itong mga kahoy na ito at ihahampas ko sa kanila. Pinatay nila ang mga magulang ko. Huwag kang lalapit sa kanila. Dala ng matinding galit ay hindi pinansin ni Clarissa ang sinabi ng kanyang lolo. Diretso lang siya sa pagsugod. Nang makarating siya sa gitna, ay nahagip ng kanyang mga mata ang pagtaas ng kamay ng lalaki. Isang senyas ng pag-atake. Mahigpit niyang hinawakan ang sanga ng kahoy na medyo lapok na at nabubulok. Pero masyadong marami ang kalaban. Sabay-sabay na umatake ang mga nauulo na pusang gubat. Diretso sa kinatatayuan ni Clarissa. Lolo! Huwag! Takbo, Apo! Aray! Ang sakit, Lolo! Hindi maaari. Layuan niyo si Clarissa. Ako ang harapin niyo. Magbabayad kayo! Nanlaki ang mga mata ni Lolo Crisanto nang makita nitong isa-isang sumugod ang mga musang sa bata. Kalmot at kagat ang inabot ni Clarissa sa mga galit na aswang. Gumuhit naman ang sakit at mahapding kirot mula sa tinamong sugat ni Clarissa. Tad-tad ito ng tama sa katawan. Iniharang naman ng matanda ang katawan nito sa harapan ng apo. Kung kaya kitang-kita niya ang pagtulo ng dugo ng musang mula sa hawak nitong kahoy. Ibaran mo po sila, Lolo! Ipagiganti ninyo ang ginawa nila sa mga magulang ko! Huwag ka mag-alala, Apo. Darating tayo dyan. Kayo mga kampo ng kadiliman. Ako ang harapin niyo! Mag-iingat kayo, Lolo. Parang hindi sila nauubos. Ang lalaking yon, Lolo, siya ang labanan ninyo. Siya ang nag-uutos sa mga aswang. Siya ang sinusunod ng mga musang. Kaya mo bang tumayo? Hindi ko sila malalabanan ng sabay-sabay. Masyado silang malalakas. Humihina na ako sa pagkipaglaban. Hindi ko po kayang tumayo, Lolo. Pumasang ka sa likod ko. Kailangan makatakas tayo. Hindi ko sila matatalo. Masyado silang marami. Pagkasampa ni Clarissa sa likod ni Lolo Crisanto. Eksakto naman ang pagdaan ng isang lalaking may dalang mga kahoy na panggatong. Dahil sa laki ng dala ng lalaki, hindi nito napansin ang mga ligaw na pusang nagkalat sa daan. Walang awa nila itong nilapa. Hindi na nga nakasigaw ang lalaki dahil inuna ng mga pusa na kagatin ang mukha ng biktima. Nangibabaw ang tawa ng matangkad na lalaki na parang tuwang-tuwa ito sa mga nangyayari. Tumakbo na po tayo! Habang abala sila sa pagkain sa lalaki. Mga halimaw sila. Kumapit ka na mabuti. Tatakbo tayo na mabilis. Lolo, sa bukid may naghihintay na kalabaw. Mukhang pag-aari po yun ang lalaking nilapa nila kanina. Kahit hindi ako marunong sumakay sa kalabaw, ay susubukan natin sa kanyon. Kumapit ka ng apo ko. Nari na po sila, Lolo. Diyos ko, mas lalo pa silang dumami. Ikaw na muna sumampa sa kalabaw. Kapag natatalo na ako, patakbuhin mo ito at huwag na huwag kang lilingon. Huwag na muna tayong lumaban. Tumakas na po tayo. Puputulin ko itong tali. Mabilis at buong lakas na pinatid ni Lolo Crisanto ang lubid na nakatali sa putol na kahoy na nakatasak sa putik. Pagsampa ng matanda ay may nakasabit pa ring musang sa damit nito.
Kasabay ng paghila sa tali ay inundaya ng hampas sa ulo gamit ang arnis ng matanda. Nahulog ang nakakapit na musang sa taniman ng palay habang nagkikikisay. Lolo Astig! Natalo po ninyo ang musang! Mukhang lalo silang nagalit. Hinahabol pa rin nila tayo. Kapit po! Mabilis na ang takbo ng kalabaw! Hindi na sila makakahabol. Malapit ang sumilip ang araw. Sa wakas nakatakas tayo. Napalitan ng luha ang masayasanang boses ni Lolo Crisanto nang maalala nito ang nangyari sa anak. Hagulgul din ang kapalit sa tuwang naramdaman ni Clarissa habang galit na nakatingin sa unahan ng daan. Hindi ko naiintindihan ang mga nangyayari. Papatayin ko sila. Uubusin ko sila pati ang lalaking nag-uutos sa kanila. Ano po bang klase nila lang yun? Sila ang mga aswang na nagtatago sa gubat. Nagaan yung pusa sa gabi. Malinaw na ang lalaking may taklob na yon ang nag-aalaga sa mga musang. Bakit po? Pumapatay sila ng tao? Para saan po? Gusto nilang masolo ang lupain ito. Pakiramdam nila sila ang biktima. Kaya pumapatay sila ng mga taong alam nila magiging banta sa kanilang paghahari. Hindi pa ito ang katapusan. Dahil maraming mga nilalang ang nagkalat sa paligid para sa mga tao. Pagkain lang nila tayo para mabuhay sila. Dahil walang tumatayong tao para lumaban sa kanila at tatapos sa kanilang kasamaan. Dahil wala silang laban sa kampo ng kadiliman. Pati ako'y nagulat sa biglang pagsulpot nila sa gubat. Higit na mas malakas na sila ngayon. Mas dumami pa ang kanilang puwersa. Baka po, Lolo. Galit po ba sila sa panguhuli mo ng mga musang sa gubat para ibenta sa palengke at gawing ulam? Baka po aswang ang napatay ninyo at naghihigante sila sa atin. Hindi ito pang benta o pang ulam. Isa kami mga antingerong pumapatay ng mga kalahi nila. Nagiging malaking perwisyo ang pananatili nila dito. Maaring tama ka. Pero nagsisimula ng pagsiklab ng laban. Ang kutob ko po, Lolo. Ginambala natin ang tirahan nila. Tayo nagsimula ng laban. Hindi ko alam. Nagtataka lang ako sa lalaking nag-uutos sa kanila. May kutob akong kaya niya ikinukubli ang kanyang muka ay dahil kilala niya tayo. Ganon din tayo sa kanya. Nasaan na po kaya tayo, Lolo? Nasa Karatig Baryo na tayo. Paano po itong kalabaw? Anong gagawin natin sa kanya? Isasama na natin. Iniligtas tayo nito. Kaya magmula ngayon, kasama na natin siya. Hahanap lang tayo ng pansamantalang titirhan. Pagbaba ng maglolo sa tapat ng lumang palengke, kung saan konti pa lamang ang bukas sa tindahan, agad na hinawakan ni Clarissa ang tali ng kalabaw. Inilinga-linga niya ang paningin hanggang bigla na lang siyang tumilapon sa lupa. Pasadsad sa batuhan. Nasaktan pati ang mga kalbot niya sa katawan at sugat na gawa ng mga musang. Pagbangon niya, isang batang lalaki na halos kaedaran niya ang nakita niyang tumatayo rin sa pagkakadapa. Ito ang bumangga sa kanyang katawan. Ano ba? Bakit ba hindi ka tumitingin sa dinaraanan mo? Nabangga mo tuloy ako. Pasensya ka na. Hinahabol kasi ako ni Mama ng pamalo kaya hindi kita napansin. Ayos ka lang ba? Teka, ang dami mong sugat sa katawan. Kagagawan ko ba ito? Ewan. Humingi lang ako ng pasensya, hindi ba? Anong lugar ba ito, bata? Nasa na ba kami? Ang ibig po ninyong sabihin, dayo lang po kayo dito at saka kalabaw po namin to Bakit nasa inyo po ang alaga namin si Kongge? Ha? Sa'yo ba ito? Nakita kasi namin dito sa palayan. Nag-iisa at walang bantay. Huwag po kayo makipag-usap sa kanya, Lolo. Baka aswang po siya at nagpapanggap na tao. Ano? Ako aswang? Ang tinatanong ko sa inyo, bakit nasa inyo si Kongge? Nasaan ang tatay ko? Ninakaw niyo ba to sa kanya? Abay, wag mo kaming pagbintangan na magnanakaw. Saka, ama mo ba ang nagdala nito sa palayan? Lihim na nagkatinginan sina Clarissa at Lolo Crisanto. Paano nila ipapaliwanag sa bata ang totoong nangyari sa ama nito?
Maniniwala kaya ito kung sasabihin nila ang tungkol sa mga aswang? Ganito kasi yon. Naglalakad kami ni Lolo papunta dito sa palengke. Nadaanan namin tong kalabaw na nakasabit sa kahoy. Mabibigti na sana ito. Kinuha lang ni Lolo. Oo, tama. Totoo yun. Kung gano'n na sa inyo pala, kunin mo na at iuwi. Pero, nasan po si tatay? Anong gagamitin niya sa pag-uwi para sa mga dala niyang kahoy? Wala siya dun Baka po hinahanap na ni tatay si Kongge. Ang mabuti pa po, ako na po magdadala sa kanya nito. Bakit po kasi dinala pa po ninyo ito dito Hindi naman sa inyo? Wag mong dalhin doon. Bakit po? May problema po ba? Paano kung hinahanap na ni tatay ang alaga namin? Imposible kasing iniwan niya si Kongge sa palayan. Kung ayaw mo magpapigil, tiwag! Huwag ka rin maniwala, kainis! Tayo na nga, Lolo! Sandali! Kaduda-duda kasi ang mga kilos ninyo. Para kayong nanggaling sa paikipaglaban. Ang mga damit ninyo punit-punit. Ang batang babae maraming sugat sa katawan. Tapos itong matanda, yung dala niyang arnis na nakasabit sa kanyang likuran. Ayan, at maraming pahid ng dugo. Sige nga, paano ko kayo pagkakatiwalaan? Pero delikadong bumalik doon. Mapapahama ka. Ano po kasing ibig ninyong sabihin? May nangyari bang masama sa tatay ko? Pasensya na pero wala kaming alam sa sinasabi mo Nag-aalala lang kami sa'yo. Marami kasi nagkalat na pusang ligaw sa kabundukan. Baka kung anong mangyari sa'yo doon. Aswang na itilan ba ang tinutukoy ninyo? Kamukha sila ng mga musang at pusa. Pero mga tao sila. Mga aswang na nagkukubli sa araw. Hindi ba mas tamang puntahan ko ang tatay? Baka kasi sa mga oras na ito, may nangyari ng masama sa kanya. Itilan ba ang tawag sa mga ganong nilalang bata? Betong po ang pangalan ko. Matigas ang ulo ni tatay. Nagpumilit pa rin siya pumunta doon kahit alam niyang delikado. Kung ganon, alam mo palang tungkol sa mga nilalang na yon. Bakit walang ginagawang aksyon ng kapitan nyo rito? Dapat irumoronda sila gabi-gabi. Wala po silang sapat na kakayahan laban sa mababangis sa aswang na yon. Naguronda rin po sila pero hindi sila nagpupunta sa gitnang kagubatan. Hanggang dito pala nakakaabot na sila ng pangbibiktima. Apektado na po ang aming hanap buhay dahil natatakot na po ang iba na umakyat ng bundok. Kaya nakikiusap po ako, puntahan natin ang tatay sa lugar kung saan ninyo nakita si Kongge. Pero kaya kami naririto ay tumakas din kami sa kanila. Pinatay ng mga hayop na yun ang mga magulang ni Clarissa. Masyado silang marami at wala akong laban sa kanila. Matanda na ako at mahina na rin. Huwag ka na umiyak. Kung hindi ako nagkakamali, siya yung nakita namin ni Lolo na pinagtulong-tulungan ng mga musang sa gubat na yon. Hindi! Hindi totoo yan! Baka kayong nanakit sa kanya dahil ninakaw ninyo ang kalabaw namin para iligtas niyo ang mga sarili niyo! Wala kaming ninanakaw. Maniwala ka. Nakahanda kaming tumulong pero sugatan na rin ang apo ko. Inatake kami ng mga aswang. Ano bang kaguluhan ito? Kapitan! Ito pong dalawang dayo na to! Nakita ko po kasi nasa kanila ang aming alagang kalabaw. Wala na si tatay. Sinasabi nilang pinatay na raw ng mga aswang na itilan. Kapitan, magpapaliwanag po kami. Galing po kami ng apo ko sa kabilang baryo. Nakita po namin itong kalabaw. Kaya sinakyan namin pero hindi po namin ito kagustuhang dalhin dito. Nagipit lang po kami ng pagkakataon. Nakasagupa po kasi namin ng mga musang. Itilan po palang tawag nyo rito. Hindi kami naniniwala, tanda. Nanggaling kami ng kagubatan kanina. Pero wala kami nakitang bakas ng itilan na sinasabi ninyo. Palagi kaming rumoronda dito gabi-gabi. Huwag kayong gagawa ng kwentong magdudulot ng takot sa mga tao. Tama po si Lolo, Kapitan. Nakita ko po, talagang pinatay po nilang lalaki may dalang mga kahoy. Tsaka yung aswang na itilan. Nakita ko rin po na may nag-uutos sa kanilang lalaki. Huwag kang gagawa ng kwento, bata. Hindi magandang ugali na nagsisinungaling. Ang mabuti pa, sumama kayo sa aking tanggapan. Totoo po ang sinasabi namin ni Lolo, maniwala kayo. Sige po, Kapitan. Dalhin niyo ang mga maglolo na yan. Kapag may nangyaring masama sa tatay ko, magbabayad kayo sa akin. Kaya naman pala dumarami ang mga kampo ng kadiliman dito Hindi kayo naniniwala sa katiwiran ng iba. Kung ayaw niyong maniwala, sumama kayo sa amin.
ipapakita ko kung saan nilapa ang lalaki. Yung ama ng batang ito. Saglit na nag-isip ang kapitan sa sinabi ng matanda. Si Clarissa naman ay napayakap na sa hita ng kanyang lolo dahil sa pag-aalala. Habang pinagmamasda ng mga tanod na kasama ng kapitan. Sige, maniniwala na kami sa inyo. Pero hindi ibig sabihin nun, pinagkakatiwalaan ko na kayo. Saan ba kayo nakatira? Lolo, sasama po ba tayo sa kanila? Kung ganun, Kapitan, hindi po ninyo ako sasawang puntahan ng tatay. Talagang delikado sa lugar na yon. Maniwala ka. Pupuntahan din naman namin ang gubat para sa ama mo. Pero sa ngayon, hindi muna. Nag-aalala lang ako sa kaligtasan ng aking mga kasamahan. Mukha naman nagsasabi ng totoo ang dalawang ito. Mababangis po sila at parang gutom na gutom. Nakakatakot ang kanilang itsura na parang iisang kumilos kapag nag-uutos ang lalaki, yung pinuno nila. Ayoko maniwala. Pinaiikot niyo lang ang ulo ni Kapitan. Naiintindihan ka namin kung bakit ka nagkakaganyan. Kapitan, wala po kasi kaming matutuluyan ng apo ko. Nasunog po kasi ang aming tirahan at ayoko na pong bumalik doon. Tamang-tama. Naghahanap ako ng pwede magbantay sa mga alaga kong baboy ramo. May kubo ako roon na pwede niyong pansamantalang tuluyan. Nauuso kasi rito ang nakawan ng mga hayop. Kaya kung gusto ninyo, magbabantay lang kayo ng mga alaga ko. May sahod na kayo, may matitirhan pa kayong dalawa ng apo mo. Totoo po, Kapitan. Naku, salamat po sa tulong ninyo. Paano naman po ang tatay ko, Kapitan? Ganon-ganon na lang po ba? Pababayaan na lang po ninyo ang aking ama? Pasensya ka na, Betong. Pero wala kaming laban sa mga itilan. Para saan at rumoronda po kayo gabi-gabi? Pagkatapos ay nakakatanggap kayo ng bayad sa inyong nasasakupan. Ganyang serbisyo ang pinapakita ninyo. Napakawalang kwenta naman ninyong, Kapitan. Abot ang batang ito. Hayaan na po ninyo, Kapitan. Masakit po ang mawala ng ama. Namatayan din po ako at nagagalit sa mga aswang na yon. Iba ang sitwasyon ko. Nagagalit ako sa inyo dahil maaaring isa kayo sa mga naging dahilan kung bakit namatay ang aking ama. Magbabayad kayo! Magbabayad din ang mga aswang na gumawa nito sa aking ama! Sandali! Lahat ay nagulat sa pagpapakita ng galit ni Betong sa kanilang lahat. Mabilis nitong nilisan ang kanilang lugar at kumaripas ng takbo habang umiiyak. Huwag niyo na lamang pansinin ang galit na batang yon. O paano? Sumunod na kayo sa akin. Kawawa naman po si Betong. Kaya bilisan mo ang paglaki. Nang kahit papano ay may magagawa na tayo para sa lugar na ito. Tahimik ang baryo ito dati. Pero kamakailan lang, marami na kaming natatagpo ang patay na tao sa kagubatan. Kung minsan dito mismo sa palengke. Kaya mahigpit ang pagbabantay namin sa mga tao rito. Kaya lang, matitigas ang mga ulo. May nakakalis pa rin. Katulad yung nangyari sa ama ni Betong. Kasalanan din naman ng tatay niya eh. Tapos kapag may nangyaring masama, sa amin itinatambak ang sisi. Mahirap po kasing kalaban ng kumakalam na sikmura. Isa pa, kayo po ang kapitan ng baryong ito. Talagang sa inyo po isasisi ang lahat. Ano po bang pangalan ng bibong batang ito? Ilan taon ka na? Patalino ka kasing sumagot eh. Sa edad mong yan, masasabi ko may mararating ka sa paglaki mo. Clarissa po, 12 taon po ako. Lolo Crisanto naman po ako. Saan po ba tayo pupunta? Mahaba po bang lakarin? Hinihingal na po kasi ako eh. Paano nga pala yung kalabaw? Iniwan ko muna sa palengke. Nagpapalipas lang ng sama ng lobs, Betong. Babalikan din niya kanyang alaga. Buntok po kasi ang pupuntahan natin. Pero huwag kayo mag-alala. Ligtas po kayo ron. Ligtas po bang nararyan ng mga itilan? Nakaharang sa daraanan natin? Diyos ko po. Totoo nga. Nakabang na sa atin at mga nakaupo habang hinihintay tayo. Apo ko, dito ka lang sa likod ko. Mukhang nasundan kayo, Lolo Crisanto. Lolo! Nakakatakot po ang kanilang mga mata! Tumabi kayo! Mga hayop sila! Pinatay nila ang tatay ko! Wag, Betong! Kapitan, hawakan po ninyo yung bata! Nagulat si Clarissa sa biglang pagsulpot ni Betong sa kanilang likuran. Galit na galit itong sumugod dala ang kawayang pangbalibag. Mabuti na lamang naging maagap si Kapitan at nahawakan nito ang nagwawalang bata. Hindi ito kagad nakalapit sa mga aswang. Pero dahil sa pag-aalala,
nauna nang umatake si Lolo Crisanto. Namangha ang lahat sa ipinakitang bilis, diksi at lakas ng matanda habang hawak ang kakaibang sandata. Nagawa niyong patumbahin ng mga musang sa isang pag-atake lang. Kakaibang hawak niyong dalawang kahoy. Kung hindi ako nagkakamali, arnis sa mga yan. Para kayong bigla nagbago dahil sa hawak niyong arnis. Nagbabago po talaga si Lolo kapag ginagamit niya ang kahoy na yan. Lahat po ay bumabagsak kapag nahahampas na niya ang kanyang sandata. Kung may armas pala kayo na pwedeng ipanglaban sa mga aswang, bakit hindi niyo niligtas ang tatay ko? Iniwan niyo para sa inyong mga sarili. Dahil inuna ko kaligtasan ng aking apo. Masyado silang marami. Matanda na ako at kulang na sa lakas. Ngayon nasaksihan ko ang galing niyo sa pagkikipaglaban. Mukhang tama ang pagkakapili ko sa inyo. Mababawasan na ang mga magnanakaw ng mga alagang hayop sa lugar na ito. Kung may itila na po sa inyong lugar, Kapitan, lalo po tayo magdoble ingat. Kailangan mas dumami po ang inyong mga tanod. Magbabayad ang hayop ng mga aswang na yun. Magbabayad sila! Teka, Kapitan. Sa gawin yun, tingnan nyo. Hindi ba tao yung nakahandusay sa damuhan? Aba, tama ka. Mukhang may nabiktima na naman ng mga aswang. Tayo na, lapitan natin. Lolo, titignan pa po ba natin? Mukhang karumal-dumal po ang nangyari sa biktima. Abot, Kapitan! Tanod po ninyo ito! Si Kuya Itoy! Diyos ko, ubos ang mga bituka sa tiyan. Nakadilat pa ang mga mata dahil sa naranasang pagpapahirap sa kanya at sakit ng katawan. Matagal na po ba itong nangyayari dito sa lugar nyo? Nako, ngayon lang ito nangyari kasabay ng pagdating nyo. Dati naman yung napapabalitang aswang na gumagala sa lugar na ito. Pero ngayon lang sila ng biktima ng ganito. Tara na po, Lolo! Pwede po sana ihatid niyo muna po kami sa bahay kung saan kami tutuloy. Hindi pa po nagagamot ang mga sugat ni Clarissa. Ah, sige. At bahala na yung mga tanod ko sa biktima. Uuwi na rin po ako. Paano ko ba sasabihin kay nanay ang nangyari kay tatay? Huwag mo siyang bibiglayin sa pagsabi. Baka hindi niya makayanan. Wala sa sariling naglakad na papalayo ang bata. Si Clarissa naman ay tahimik na nakatingin sa daang tinatahak nila. Hanggang makarating sila sa isang kubo na gawa sa kawayan at kugon. Sa likod nito ay kulungan ng mga baboy ramo. Nag-ingay ang mga ito nang maramdaman ang presensya nila. Ang ganda ng kubo, Lolo. Ang dami mga bulaklak, puno at mga naglalakihang bata sa paligid. Huwag ka pumasok ng dire-diretso sa loob. Hindi natin sarili ang bahay. Hayaan nyo lang po si Clarissa. Mabuti na rin po na hindi niya na maalala mga nangyari sa inyo kanina. Sana po'y nagustuhan niyo ang lugar na ito. Maganda po dito, Kapitan. Tahimik po at malayo sa mga kapitbahay. Bawal kasi maglagay ng kulungan ng baboy sa bayan. Malaking perwisyo sa kalusugan ang amoy ng mga dumi nila. Huwag mo nang tanungin si Kapitan. Magpahinga na muna po kayo. Magpapadala ko ng pagkain. Mukhang wala naman po magiging problema kasi batay sa mga nakita ko kanina, habang kayo nakikipaglaban, kaya niyong ipagtanggol ang inyong mga sarili. Marami pong salamat, Kapitan, sa tulong po ninyo sa amin. Malaking bagay po na kahit papano ay may bahay kaming malilipatan. Salamat po sa pagtitiwala. O paano? Marami pa akong asikasuhin sa bayan. Kayo na pong bahala sa mga alaga ko. Opo, sanay naman po ako sa ganitong mga gawain. Nang makaalis ang kapitana, ay nagsimula ng gamutin ng matanda ang mga sugat ng apo. Naging maganda ang pagtira nila sa bahay na binigay sa kanila. Kahit paminsan-minsan ay may napapansin silang kakaiba sa kanilang mga inaalagaang hayop. Simula sa araw na ito, tuturuan na kita makipaglaban gamit ang kapangyarihan ng aking yantok. Magiging tagapagtanggol po ako ng mga mabibiktima ng aswang, Lolo. Ikaw na ang bagong magmamayari ng aking arnes. Pero kailangan mo munang dumaan sa matinding pagsasanay. Gusto ko po yun, Lolo! Nagsimula ang panibagong buhay ng maglolo sa bundok. Lupaing pagmamayari ni Kapitan Basco. Naging maganda naman ang pakikitungo ng kapitan sa kanila. Lalong-lalo na kay Clarissa. Itinuring nito na parang isang tunay na anak ang ngayon ay dalaga na. 18 taong gulang si Clarissa pagkalipas ng 6 na taon. Maganda, matangkad at hinahangaan ng mga lalaki sa kanilang baryo.
lalo na pagdating sa panghuhuli ng mga hayop sa gubat. Naging bisyo na ng dalaga ang paghahanap ng mga mababangis na hayop sa bundok. Ito ay dahil sa nangyari sa kanyang mga magulang. Nagbabaka sakali siyang muli niyang makakaharap ang mga itilan. Kaya nagsanay talaga ito ng mabuti. Hanggang isang gabi, sa labas ng balkonahe ng kanilang kubo, tahimik na nakatingin sa malayo si Clarissa habang panay ang buntong hininga. Mukhang malalim na naman ang iniisip mo, Clarissa. Po! Kahit hindi ka magsalita, alam kong may natitira pang galit sa dibdib mo sa pagkamatay ng iyong mga magulang. Magmula na mapunta tayo rito, huminto na rin ang pagsalakay ng itilan. Parang natatakot na sila sa'yo. Wala ka kasing awang pumatay. Nagtataka rin po ako, Lolo, na biglang nawala ang kanilang paghahasik ng lagim. Pero mas nag-aalala po ako kasi pakiramdam ko, naghahanap lang ulit sila ng tiyempo at bigla nilang sasalakay sa lugar natin. Marami ang madadamay. Saka, nawala na nga ang itilan. Ang pumalit naman ay mga aswang na nagpapanggap na baboy ramo. Madalas pa nga ay nagkukunwari sila mga alaga natin. Mabuti na lamang at kapag nakikita kanila, ay tumitihaya sila. Kaya ang natitirang nakatayo, tiyak na siya ang aswang. Pagkatapos ipapakita mo sa taong bayan kung paano mo sila patayin. Nagsasawa na rin po ako sa ganoong buhay, Lolo. Ang tagapagligtas sa mga tao laban sa mga aswang. Kaya wala na ako halos mga nagiging kaibigan kasi kinatatakutan nila ako. Lalo na lang ipamana ninyo sa akin ang arnis. Kakaiba po talaga ang sandata na ito. Magmula nang mapunta sa iyong arnis, ay ni minsan hindi na ito nawalay sa iyong katawan. Hindi po kasi napapanatag ang kalooban ko kapag wala ito sa aking tabi. Binibigyan po ako nito ng kakaibang lakas. Dahil may dalang agimat ang dalawang kahoy na ito. Mawawala ng bisa ang kapangyarihang taglay ng arnis kapag nawala ang isa. Kaya po ba minsan kapag hawak ko yon, nakakaramdam ako ng lakas ng katawan? Saan po ba ninyo nakuha ang arnis? Nagmula pa yan sa mga ninuno ko. 200 taon na ang arnis na yan at napakaraming pagsubok na ang hinarap ng sandata. Ang arnis din na yan ang naging dahilan kung bakit tayo laging sinasalakay ng mga aswang. Dahil gusto nilang makuha ito at gamitin panakot sa kanilang magiging kalaban. Saan po bang gawa ang arnis, Lolo? Anong uri siya ng kahoy? Mula sa sinaunang kahoy na kayang gumawa ng pinakamatibay na pana sa buong mundo. Kamagong siya, ngunit ibang uri. Sa ngayon, wala nang ganyang uri ng kahoy, kaya nag-iisa na lamang yan. Luto na rin sa orasyon at ritual ang sandatang yan. Hindi ko rin akalaing mapupunta sa iyo. Dahil minsan nang nawala ko ito. At ngayon ko na lang din nahanap. Kusa siyang bumabalik sa may-ari. Si Betong magmula nang mahanap niya ang buto ng kalansay ng kanyang ama. Naging maiinitin na ang ulo nito. At kuminsan, kusa siyang umaalis mag-isa. Para sa paghahanap ng katarungan sa nangyari dito. Kaibigan ko po siya. At natatakot akong baka mabiktima rin siya ng aswang. Namatay rin ang kanyang ina matapos malaman nito ang pagkamatay ng asawa. Lolo, tingnan niyo! Sa puno katapat ng pintong kinaroroonan natin. Diyos ko, ang pinuno ng itilan. Bumalik sila at nahanap nila tayo. Papatayin ko siya, Lolo! Huwag ka munang sumugod. Hindi pupunta ang hayop na yan nang walang kasama. Mukhang masama ito. Natuntunan niya ang kinaroroonan natin. Ano bang kinukuha nila sa atin, Lolo? Ikaw mismong sadya nila, Apo. Gusto ka nilang patayin at makuha ang arnis. Mag-iingat ka. Bakit po gusto nila akong patayin? Gagawin ka nilang halimbawa sa mga kalahi nila. Kagaya na nangyari sa iyong ina. Ang totoo, marami ka pang hindi nalalaman tungkol sa mga magulang mo. Dati sila mga hunter o manunugis na mga aswang. Napatay nila ang anak ng pinuno nila. Kaya magmula noon, palagi na nila tayong hinahabol. Ngayon bumalik na sila ng mas higit na marami kesa noon. Tama kayo, Lolo. Marami nga sila at parang nadadagdagan ang kanilang mga alagad. Hindi malaman ni Clarissa kung lalabanan ba niya ang mga aswang.
Nakaramdam siya ng pag-aalala sa kaligtasan ng kanyang lolo. Ito ang unang pagkakataong lalaban siya ng harapan kasama ang matanda. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging pabigat sa'yo. Lalabanan natin sila. Kunin po ninyo ang itak sa likod ng pinto. May mga dumaan sa likod ng bahay natin. Kabilaan tayo. Huwag mong aalisin ang tingin sa pinuno nila. Lolo, sa harapan mo! Magkasabay na inatake ang maglolo ng mga pusang ligaw. Higit na malakas at mabagsik kumpara dati. Nakarinig din sila ng pag-aalulong ng mga asong gubat na lalong nagpatindi sa sumisiklab na labanan. Masama ito. Kailangan natin makatakas dito at humingi ng tulong kay Kapitan. Paano? Napapalibutan na nila tayo. Lahat sila galit na galit sa atin. Bakit kaya hindi pa sila sumusugod? Hinihintay nila ang utos ng lalaking yon. Siya ang pupuntiryahin ko, Lolo. Lintik lang ang walang ganti sa mga ginawa nila sa magulang ko. Mag-iingat ka sa kanya. Hinding-hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Matapang na sinalubong ni Clarissa ang mga malalaking musang at sa bawat pagbigay niya ng palo sa mga kalaban ay bumubulagta rin ito sa damuhan. Dumudugo ang ilong at nangingisay dahil sa lakas ng pwersa ng arnis ng dalaga sa katawan ng mga musang. Isang di pala lamang ang layo niya sa pinuno. Pilit niyang inaaninag ang mukha nito. Pero mabilis itong kumilos at hindi na niya naagapan ang unang pag-atake ng pinuno ng mga aswang sa kanya. Tinamaan siya ng suntok nito sa sikmura niya. Bumagsak siya sa damuhan na halos maubo sa sobrang sakit. Clarissa! Lolo, wag po kayo lumapit! Mapapatay ko ang aswang na yan! Lolo! Kitang-kita ni Clarissa kung paano sinalubong ng mga malalaking musang ang kanyang lolo. At sinalubong ito ng saksak sa tiyan ng pinunong nakalaban niya. Umagos ang dugo mula sa punyal ng lalaki. Hindi lamang isa, kundi maraming beses na pinagsasaksak ang buong katawan ng kanyang lolo. Sa harapan niya mismo, habang nakabulagta siya sa damuhan, ay walang tigil ang lalaki sa paulit-ulit na pagsaksak nito kay Lolo Crisanto. Kitang-kita niya ang pagbagsak ng kanyang lolo. Malayo sa kanyang kinahihigaan. Sumuka ito ng dugo at lumuluhang nakatingin sa kanya na para bang senyales na yon ng pamamaalam. Kasabay ng paglapit ng mga musang sa katawan ng matanda, walang awa nilang pinag-aagawan ng laman ng kanyang lolo. Ipinikit na lamang ni Clarissa ang kanyang mga mata para hindi makita ang malagim na sinapit ng matanda. Diyos ko, Clarissa! Mabuti dumating ka! Si Lolo, tulungan mo! Mag-iingat ka! Kailangan mailayo muna kita rito. Duguan ka dahil sa tama ng iyong saksak sa sikmura. Ha? Ang lolo ko, Betong! Ikaw muna, Clarissa. Hindi ko sila kaya. Masama rin ang tama mo. Wala na si Lolo Crisanto. Wala na tayong magagawa. Nakikiusap ako. Agad na nandilim ang paningin ni Clarissa. Naramdaman na lamang niya ang mga bisig ng binata na binuhat siya at isinakay sa naghihintay nitong kabayo. Ramdam na ramdam niya ang sakit ng inaakala niyang suntok ay kutsilyo pala ang tumama sa kanya. Mabilis na napabalikwas ng bangon si Clarissa, kasabay ng pagguhit ng sakit sa kanyang sikmura. Hagulgol ng iyak ang siyang umagaw ng atensyon sa mga taong nasa labas ng kwartong kinaroroonan niya. Lolo! Nasaan si Lolo? Huwag ka munang kumilos. Makakasama sa'yo. Baka bumuka ang sugat mo. Ano ba kasi nangyari, Clarissa? Napakaraming patay na musang sa kubo ko at pati ang katawan ng lolo mo. Halos magkapira-piraso. Sumalakay muli ang mga itilan. 6 na taon silang nagpahinga. Paano nila nahanap ang lugar nyo? Kapalit ay kapalit. Kabayaran sa utang kapalit ng buhay ng umutang. Nagparami muna sila para maningil ng pautang.
Pinatay nila ang mga magulang ko. Ngayon ay ang lolo ko. Bakit? Anong nagawa nilang kasalanan? 6 na taon nang nakakalipas ay may napabalitang sinunog na bahay sa gitna ng kagubatan. Kung hindi ako nagkakabali, bahay yun ng mga magulang mo. Ang matatapang na antingerong kumakalaban sa mga aswang na itilan. Dumating na ang paniningil ng mga aswang na napatay ng iyong mga magulang. At ikaw, bilang natitirang lahi ng antingero, buburahin ka nila sa mundong ito. Patunay na ikaw ang habol nila at ang makapangyarihang arnis na hawak mo ang siyang kinukuha nila. Bakit po? Napakarami ninyong alam tungkol sa mga magulang ko. Hindi ko kayo kilala. Isa pa, hindi ko naiintindihan ang mga sinasabi ninyo. Lola ko siya. Isang albularya at matalik na kaibigan ni Lolo Crisanto. Malaki may tutulong niya sa problema mo. Tutulungan kitang lumaban sa kanila. Pero masyadong mahina si Clarissa para lumaban. Tignan mo nangyari sa kanya. Kung hindi naging maaga ang pagdating mo, maaaring napatay na rin siya ng mga aswang. Mabuti na lang at naramdaman ko sa paligid ng malakas na enerhiyang sumama sa simoy ng hangin. Kapag nag-iba ang ihip ng hangin, palatandaan yon ng panganib. Ganyan din ang sinabi sa akin ni Lolo nang bago kami salakayin noon. Pero binaliwala ko lang dahil masyado pa akong bata. Nang sinabi ni Lola ang tungkol sa mga pagbabago na gaganap sa simoy ng hangin, si Clarissa po kagad ang naisip ko. Pero nahuli ako ng dating. Patay na si Lolo Crisanto. Nasaan ang arnis? Sa pagmamadali ko po hindi ko nadala. Hinahabol po kasi kami ng mga musang pati ng mga baboy ramo. Kaya hindi ko na po binalikan. Ako na lang ang kukuha. Hahanapin ko mabuti. Huwag, Kapitan. Delikado. Paano kung bumalik ang mga aswang? Ang sabi ng Lolo, ang tunay lang daw na nagmamay-ari ng arnis ang makakahanap sa sandata. Babalik po ako doon. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Sa kalagayan mong yan, hahayaan ka namin pumunta ron? Magpagaling ka muna bago ka lumaban. Tama si Betong. Kailangan mo muna mag-ipon ng lakas. Tutulungan kita. Katulad mo ipaghihiganti ko rin ang pagkamatay ng aking anak. Sa dami ng gustong tumulong kay Clarissa, ay saka naman binalot ng pag-aalala ang dibdib ng dalaga. Lalo na nang dumating ang isang tanod ni Kapitan Basco para ihatid ang masamang balita sa totoong nangyari sa 2 tanod na kasamang nagronda kagabi. Natagpuan daw ang 2 tanod na wakwak ang tiyan at nawawala ang mga laman loob, pati na rin ang mga ulo ng biktima. Ayon daw sa nakakita sa mga nangyari, ay tinangka rin daw habulin ng mga malalaking musang. Hanggang ngayon ay pinaghahanap na rin ang mga saksi. Diyos ko! Ngayon pang marami na sa atin ang mga nawawala, Lola. Magdoble ingat po tayo. At wala man lang akong alam kung paano lalabanan ng mga aswang. Si Lola, may konti siyang nalalaman tungkol sa mga agimat na pwedeng panglaban sa mga aswang. At isang araw doon, ang arnis mo. Alis na muna ako. Mukhang nagkakagulo sa aking tanggapan na sa man nangyari kagabi. Sige, Kapitan. Maraming salamat sa tulong. Ano na po ang gagawin natin, Lola? Sa ngayon, magpagaling ka muna. Mabuti na at mababaw lang ang mga sugat mo. Dahil kung hindi, maaaring pinaglalamaya ka na rin. Kailangan mahanap mo ang iyong arnis. Ito lamang ang mabisang panlaban sa mga aswang. Nakaharap ko na ang lalaking nag-uutos sa mga aswang. May kakaiba rin siyang tinataglay na lakas. Parang naramdaman ko ang puwersang yun sa layo ng itinalsik ng katawan ko. Akala ko sinuntok lang niya ako, pero kutsilyo na pala ang tumama sa sikmura ko. Ganon siya kabilis umatake. Ang ipinagtataka ko lang, matapos mapatay si Lolo, ay hinayaan pa nila akong mabuhay. Hindi, Clarissa. Dahil lang yung sa maaga kong pagdating, dala ang mga asin. Lahat sila'y natakot at sumunod sa pag-alis ang pinuno nila. Para lang silang naghamon ng laban. Ipinakita sa iyo ang kakayahan nila at kung anong kaya nilang gawin sa iyo. Dahil hindi nila matanggap na ganun-ganun ka lang mamamatay. Ang gusto nila ay pahirapan ka nila, kagaya ng ginawa ng mga magulang mo sa kanila.
Isa pa, may kakayahan ka ng gumamit ng arnis at magiging banta ka sa kanilang lahi. Magkakasunod na buntong hininga ang pinakawala ng matandang iska. Sa itsura nito ay para itong isang babaylan na nalalaman ng mga mangyayari sa hinaharap. Lalo lamang nang ibabaw ang lungkot sa mukha ng dalaga sa pagkawala ng kanyang lolo Crisanto. Ikinalulungkot ko nangyari sa lolo mo. Huwag ka nang umiyak. Gawin mong inspirasyon ng sakit para lumaban ka. Gaganti tayo sa mga nilalang na yon na walang karapatang mabuhay sa lugar natin. Mga aswang na naghahari para ubusin ng mga tao. Kailangan kong bumalik doon, Betong, para mahanap ko ang aking arnis. Si Lolo, nasaan ang kanyang bangkay? Si Kapitan Basco na ang umasikaso. Pasasamahan kita kay Betong. Gamitin mo muna ang kabayo ko. Pero kapag dumugo ang mga sugat mo, umuwi ka agad dito. Kaya mo na ba? Oo, kakayanin ko. Umalis na kayo para makabalik kayo dito bago dumilim. Hahanapin ko na rin ang punyal na pwedeng makatulong laban sa mga aswang. Ikaw, Betong, kahit ano mangyari, wag na wag kang makakalimot na maglagay ng kutsilyo sa likuran mo bilang reserba. Ang mga malalaking musang ay mag-aanyong tao sa umaga at hayop sa gabi. Bukod tanging ang pinakapinuno lang nila ang mahirap na mahuli. Tatayo na sana si Clarissa nang may dumating na isa pang tanod. Huwag daw munang umalis si Clarissa dahil ito raw ang pinagbibintangan ng taong bayan na may dala ng kamalasan, patayan at aswang sa kanilang baryo. Bakit ganun, Lola? Dati nakakatulong sa kanila si Clarissa. Tapos ngayon, pinagbabantalan nila ang buhay niya? Tama naman sila. Wala akong silbi. Magmula lang mapadpad kami rito, sunod-sunod na ang kamalasan sa lugar ninyo. Nagkakamali ka. Dati nang may nangyayaring ganito sa lugar na ito. At kayo lang ng lolo mo ang malakas ang loob na lumaban sa mga aswang. Tama si Lola Clarissa. Huwag mo silang intindihin. Mas maraming nawala sa'yo. Sige na, kailangan maunahan ninyo ang kampo ng kadiliman sa paghahanap ng arnis. Dalhin ninyo ang mga punyal na ito. Gawa sa sinaunang bato na may kakayahang sumugat ng katawan ng aswang. Balutin mo maigi ang sugat mo nang hindi maamoy ng mga nilalang na humahabol sa inyo. Salamat po sa tulong ninyo, Lola. Kailangan na po namin umalis, Lola. Kahit masakit pa ang sugat ni Clarissa, pinilit nitong sumampa sa likod ng kabayo habang tahimik na umiiyak. Ito'y dahil hindi na niya makikita ang lolo niya. Ang natira na labang ay ang alaalang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan kung ano ang sinapit ng matanda sa kamay ng mga kalaban. Tatagan mong loob mo. Ganyan din ang naramdaman ko nung mawala si tatay sa akin at ang nanay ko. Halos lamunin ako ng galit sa mga nangyari. Hanggang pati sa'yo at kay lolo, sumama ang loob ko. Nakita ko kung paano nila pinagluray-luray ang katawan ng lolo ko. Kaya halos hindi ako makahinga sa tindi ng galit ko. Pero wala akong magawa. Tapos sa mapapala ko lang sa mga taong natulungan ko ay ang ibintangang kasalanan ang aswang na may dahilan. Maraming tao sa bahay niyo. Teka, si Kapitan at mga tanod niya, para may hinahanap sila sa damuhan. Siguro pinapahanap ng matanda ang arnis mo. Sa halip na bumaba, ay nagulat pa sina Clarissa at Betong sa ilang mga taong sumugod sa kanilang kinatatayuan. Galit na galit ang mga taong pinagtatabuyan sila. At sa lakas ng mga boses ng tao, ay nagtawag pa ito ng mga kasama para pagtulungan sila. Kaya walang nagawa ang dalawa kundi lumayo sa lugar na yon. Saka na lamang sila babalik para sa arnis kapag nakaalis na ang mga tao. Ano na ang gagawin natin? Mukhang may nakahanap na ng aking sandata. Kapag napasa kamay yun ng ibang tao,
Tuluyan na mawawala ang pag-asa kung may pagtanggol ang ating mga kababaryo. Kahit delikado, magpapagabi tayo. Hihintayin natin makalis ang mga tao. Anong ginagawa niyo rito? Hindi ba't sabi kong huwag muna kayong pumunta rito dahil sa mga taong galit na galit sa mga nangyari? Sila ang mga taong nawala ng mga minamahal sa buhay. Hindi ka ba natatakot sa kanila? At sa maaari nilang gawin sa inyo? Wala akong ginagawang kasalanan sa kanila. Nawalan din ako ng pamilya. Pero hindi nila alam yun. Mas makakabuting umuwi muna tayo. Tama si Kapitan. Iuwi mo muna si Clarissa, Betong. Huwag mo sanang tanggihan ang pag-aalala namin sa iyo. Mas makakabuti magpagaling ka muna. Pinitik ni Betong ang tali ng kabayo. Kaya wala nang nagawa si Clarissa kundi ang sumunod sa dalawa. Habang nasa daan sila, ay panay ang lingon ni Betong sa kanilang likuran na para bang nararamdaman ito na may sumusunod sa kanilang dalawa. Pati ang kanilang sinasakyang kabayo ay walang tigil sa paghalinghing na para bang nararamdaman ito na may nakaambang panganib sa kanilang dalawa. Mukhang may sumusunod sa atin, Betong. Hindi kaya si Kapitan Basco? Nako, sa paligay ko hindi. Kilala ng kabayo ko si Kapitan. Kung ganon, may sumusunod na pangalib sa ating dalawa. Kanina ko pa nga nararamdaman eh. Ya! Kumapit ka lang sa likuran ko, Clarissa. Patatakbuhin ko na mabilis ang kabayo ko. Ya! Diyos ko, mga asong gubot pa lang humahabol sa atin. Ya! Kumapit ka lang. Tisin mo muna ang sakit ng sugat mo. Ya! Huwag mo akong alalahanin. Kahit araw pala ay sumusugod ang mga nilalang na yan sa mga tao. Hindi sila mga aswang na katulad ng mga pusa. Naamoy lang nila ang sariwang dugo ng katawan mo. Mabangong-mabango yan sa kanila. At kapag naabutan tayo, tsak na pati ang kabayo ko, madadami nilang napain. Dahil sa pagmamadali ng pagpapatakbo sa kabayo, ay hindi sinasadyang maipit ang paa ng kanilang sinasakyan sa siwang ng bato. Dahilan para bumaliktad ang kabayo at tumilapon sa unahan ng mga sakay nito. Abot langit ang kaba ni Clarissa nang makita niyang papalapit sa kanyang kinaroroonan ang mga asong gubat. Mabuti na lamang at nakakita siya ng dalawang kahoy na magagamit niyang panlaban sa papasugod ng mga aso. Inatake agad ng mababangis na hayop si Clarissa. Pero agad ding bumabagsak sa lupa ang nagtatangkang lumapit sa kanya. At sa pagbangon naman ng mga ito, ay umuungol sa sakit dahil sa paghampas niya ng kahoy. Kumaripas ng takbo ang mga ito papalayo sa kanya dahil sa takot. Ayos ka lang ba, Betong? Hindi ka ba nasaktan? Mukhang ikaw ang malala sa atin dalawa. Kita mo, hanggang pantalon mo na ang agos ng dugo. Tayo na para magamot na yan ni Lola. Mabuti na lang na tinuruan ako ni Lolo kung paano ang tamang paraan sa paggamit ng arnis. Nagamit ko ang aking mga natutunan sa pakikipaglaban. Naihanda niya ako sa ganitong sitwasyon bago siya pumanaw. Ang galing mo nga sa paggamit ng kahoy eh. Para akong nanonood ng pelikula sa mga galawan mo. Lahat ng pag-atake mo sa pool, bagsak ang kalaban. Kaya ang ginawa mo, nanood ka lang. Hinayaan mo akong makipaglaban sa mga asong yon. Tayo na nga, baka nagtawag lang ng kasama ang mga asong yon. Dito pa tayo matuluyan. Itinayo ni Betong ang natumbang kabayo. Kitang-kita sa paa ng hayop ang malaking sugat na nasa balat nito. Kung kaya si Clarissa na ang sumakay dahil wala pa rin tigil ang pagdurugo ng sugat ng dalaga. Gulat na gulat naman ang matandang iska nang makita ang itsura ni Clarissa. Ano nangyari? Bakit ganyan ang itsura nyo? Napalaban kami, Lola, sa daan. Kahit sa umaga? Mga aso lang po talaga, Lola. Naamoy po yata nila ang aking dugo kaya hinahabol kami. Ang galing pala talaga sa pakikipaglaban ni Clarissa. Lahat ng asong tinamaan ng palo niya, lahat kumaripas ang takbo, bagang buntot. Nakuha nyo ba ang arnis? Pinigilan po kami ni Kapitan dahil sa mga tao. Galit na galit po yung mga tao dahil sa pagkawala ng kanilang kaanak. Pinagalitan po kami ni Kapitan. Sobra din po ang pag-aalala niya kay Clarissa. Kaya po pinauwi kami ni Kapitan. Mabuti na lang pala at naroon si Kapitan. Huwag ka na mag-alala. Dahil tiyak ako ginagawa ng matanda ang lahat para mahanap ang arnis mo. Pumasok na kayo sa loob.
May tiwala naman ako kay Kapitan. Malaki rin po kasi ang respeto ko kay Kapitan at itinuturing ko na siyang pangalawang ama. Tinutulungan lang po niya akong maibalik sa akin ang aking sandata. Lola, gamutin niyo na muna yung sugat ni Clarissa. Kinuha ni Lola Iska ang ilang mga kagamitan nito na panggamot sa sugat. Si Betong naman ay hindi mapakaling panay sulyap sa sugat ni Clarissa. Ay saka naman nilagyan ng matanda ang sugat ng dalaga ng dinikdik na bawang. Bakit po dinikdik na bawang, Lola? Ang mga sugat kasi nagiging sensitibo sa mga bakterya. Lalo pa kung ang ginamit sa iyo ay punyal na pagmamayari ng aswang. Mapanganib ito at kung saan-saan ginagamit. Makakatulong ito para mawala ang lason. Sobrang hapdi at makirot po ang bawang sa sugat ko, Lola. Tiisin mo na lang muna. Ewan ko ba, kababae mong tao, nararanasan mo na mga ganitong mga pagsubok. Alam mo bang wala pa yan sa kalingkingan ng mga naranasan ni Kapitan? Inubos kasi ng mga aswang ang pamilya ng matanda. 3 anak, asawa at mga kapatid ang namatay sa malaking sunog na naganap doon. Usap-usapan dito ang sinapit ng pamilya ni Kapitan. Kaya magmula ng araw na yun, pinangunahan na niya ang pagroronda. Kaya siguro ganun na lang ang pagtulong ng matanda kay Clarissa. Kawawa naman po pala ang nangyari kay Kapitan. Kaya po siguro ginagawa niyang lahat para maprotektahan niya ang baryong ito. Naalala rin niya ang kanyang pamilya sa akin. Bakit kasi nauso pa ang mga aswang dito sa ating baryo eh? Hanggat may mga antingerong lumalaban sa mga aswang, patuloy lamang na magkakaroon ng hidwaan sa pagitan nila. Darating din ang araw na magagapi rin sila sa awa ng Diyos. Napakaswerte natin at nakilala natin itong maglolo na ito. Kahit papano may naglakas ng loob na lumaban sa mga itilan. May hinala na po ba kayo sa kung sino ang pinuno nila? Lalaki po siya na palaging nakatayo sa unahan ng mga musang. Ako, wala pang nakakita sa mukha ng pinuno nila. Ang sabi ng ilang mga nakakita sa kanya, para daw babae. Meron naman ang sabi ay lalaki. Kahit ano pa ang sabihin nila, wala pa rin karapatan ng nilalang na ito na paglaruan ng buhay ng tao. Tao po. Lola Iska. Nakarating na ba ang dalawa? Ay oo, naririto nga at ginamot ko ang sugat. Sinugod daw sila ng mga asong gubat kanina. Kumusta? Hindi ka ba nasaktan? Hindi naman po. Nagawa ko pa rin makipaglaban sa kanila. Kumusta po ang paghahanap ninyo sa Arnis? Pasensya ka na ha. Pero kung saan sana namin hinanap, hindi namin nasumpungan. Hindi po kaya nakuha na ng pinuno ng mga aswang? Pwede nga na mangyari yun. Gagamitin nila ito sa masama. O di kaya mismo sa'yo. Kung ganun, dapat mag-ingat tayo. Kung totoong nasa kanila lang ang Arnis, nasa panganib ang mga buhay natin. Maraming paraan para labanan sila. Katulad ng bawang, asin at buntot pagi. Takot sila sa mga bagay na nabanggit ko. Maliban sa pinuno nila, ang alam ko'y pangkaraniwang tao lang ang kalaban natin. Nag-alaga lang siya ng mga aswang na nagkatawang musang lang. Kung ganun, Lola, kilala niyo kung sinong pinuno nila? Wala pa akong ideya. Paano makikilala ang pinuno nila sa tuwing nagpapakita yon? Balot na balot ng tela ang katawan. Mata lang ang labas. Sa gabi pa halos nagpapakita. Pagkatapos nga pala ng gabing ito, napagkasunduan namin mga tanod na mas palawigin pa namin ang pagbabantay sa gabi. Marami na nabibiktima ng mga perwisyong mga aswang na yan. At tungkol naman sa mga taong galit kay Clarissa, napaliwanagan ko na sila kanina. At sumang-ayon sila na humingi ng tulong para pangunahan ang pagroronda. Babae po si Clarissa. Parang ang halay naman kung sasama sa atin puro mga lalaki tayo. Anong masama roon? Kasama ka naman. Sakaday pa kayo ni Clarissa kung makipaglaban sa mga aswang. Tama siya, Betong. Isa pa, dalawa naman tayo poprotekta sa kanya. Kabisado na kasi niya ang pasikot-sikot sa bundok.
Tatapusin na natin ang laban na ito. Aalis na po ba kayo? Oo, bilisan mong magpagaling para makasama ka sa pagroronda sa ikalawang araw. Kailangan ko na rin umalis dahil inaasikaso ko yung buro ng mga kasamaan ko napatay ng mga musang kagabi. Talagang dapat pigilan ang pagkakalat nila ng lagim. Bago yun, kailangan mo nang inumin tong inihanda akong mga halamang gamot. Betong, ikaw na munang bahala kay Clarissa ha? Lola, nandiyan pa ba sa inyo yung pang-ipit ng tubo? Naririto pa. Bakit ba? May pagagamitan lang ako. Para saan po ang dala ninyong 2 bilog na semento? Ito ba? Maganda kasi itong panakot sa mga kamay na mahuhuli kong magnanakaw. Nang magtanda at hindi na umulit. Tango lamang ang itilog ko ni Clarissa sa sinabing yon ng kapitana. Nang lingunin niya si Betong, ay seryoso itong pinupunasan ng ginamit nitong itak nang minsang sumundo ito sa kanya. Hindi naman maipaliwanag ni Clarissa ang kanyang nararamdamang kaba nang magtama ang kanilang mga mata. Bakit po? May gumugulo ba sa isip nyo? Oo nga, napapansin ko na parang nag-aalala ka. Dahil ba sa mga nangyari kay Lolo Crisanto? Bigla po akong kinabahan nang makita ang dala ni Kapitan. Matagal na po ba ninyong kakilala ang punong barangay natin? 10 taon ko na siyang kakilala. Maayos naman ang kanyang pamamalakad. Sa katunayan, wala nang nangahas na palitan si Kapitan sa baryong ito. Bakit mo nga pala naitanong? Wala po. Sumagi lang sa aking isip. Para po kasing may nagbago sa kanyang ikinikilos. Baka nalulungkot lang dahil nalagasan na naman siya ng mga tauhan. Itinuturo niya kasing kapamilya yung mga nasasakupan niya. Tama ka riyan. Wala akong masabi sa pamumuno niya. Wala akong maipipintas. Madalas nga nagbibigay siya ng mga tulong sa mga nangangailangan galing sa sarili niyang bulsa. Dahil sa mga nasabi ng matandang iska, ay saka lamang napanatag ang loob ni Clarissa. Ibinaling na lamang niya ang atensyon sa ibang direksyon. Sa ika-2 araw ay matyagang naghintay ang magkaibigang Clarissa at Betong sa bukana ng kagubatan. Ito ay tungkol sa napag-usapang pagroronda para sa nasabing pagbuksa sa mga aswang. Marami na ang mga tanod na naghihintay roon. Maya-maya pa ay dumating na rin si Kapitana. May dala itong mga kagamitang panlaban sa mga aswang. Yan lang po bang dala ninyo? Tsaka bakit hindi po kayo nagdala ng bawang? Tama na itong mga kagamitang ito. Mahirap kasing kumilos kapag maraming dala Sapat na ito. Saka naniniwala akong kapag nakita nilang matapang tayo humaharap sa kanila, matatakot silang kalabanin tayo. Mukhang malayo na po tayo sa karamihan, Kapitan. Naliligaw na po yata tayo. Medyo madilim dito at malamig. Meron ding mga naglalaki ang puno ng talisay sa lugar na ito at Hindi tayo naliligaw. Sadyang dito tayo dinala ng mga paa natin. Po, bakit itinututok ninyo sa akin ang punyal na hawak ninyo? Pamilyar sa akin ang kutsilong yan. Ginamit ito ng pinuno ng aswang na ipinangsaksak sa akin. siya ang pinuno ng aswang, Clarissa. Niloko niya tayo. Pero paano nangyari to? Matagal na panahon naghintay ako ng pagkakataon para mapatay ko rin ang huling lahi ng mga antingerong may hawak ng agimot ng kahoy. Pero hindi tamang wawakasan ko ang buhay mo ng ganun-ganun lang. Ikaw ang pumatay sa mga magulang ko, sa lolo at ama ni Betong. Ang kapal na mukha ninyo. Bakit? Bakit ninyo ito ginawa sa amin? Itinuring kitang pangalawa kong ama. Hindi yan epekto sa kanya. Ang mga kampo ng kadiliman, wala ng mga pakiramdam. Hindi. Meron pa. Heto sa'yo dinikdik na bawang. Dali, Clarissa, atakihin mo ang traidor na yan! Kitang-kita ni Clarissa ang epekto ng dinikdik na bawang sa katawan ni Kapitana. Kaya ang armas niyang 2 kahoy ay naihampas niya rito ng ubod ng lakas. Ngunit sa pagbawi ng matanda, ay pinuntirya naman ito ang dating sugat ng dalaga. Pinag-aralan ko kahinaan mo. Patay ka na sana dati kasama ni Tanda. Kaya lang na kaya namang gagong ito Ako ang harapin mo!
Naniwala ko mabuti kang tao. Yung palakampon ka ng mga demonyo. Pinatay mo ang mga kasamahan mo para palabasing biktima ka rin ng mga aswang. Dahil pinatay ng mga magulang ng batang yan ang buo kong pamilya. Nararapat lang na pagbayaran nila ang pagkuha sa buhay ng asawa at mga anak ko. Kulang pang kabayaran ng mga buhay ninyo. Pero bago yun, ay gagawa ko ng isang palabas. Isang pelikulang hindi makakalimutan ng mga manonood. Galit na galit si Kapitan Basco habang tinutungtungan ang likod ni Clarissa. Kaya naman hindi magawang makalapit ni Betong para tulungan ang dalaga. May minsan pang ikinukuskus ang paa nito sa likod ng babae. Pagkatapos ay inuundaya ng sipa sa mismong sugat nito. Kapag nakatakas ako dito, maniningil din ako sa buhay na inutang mo sa akin. Kung makakaligtas ka pa sa gagawin ko, tignan lang natin ang tapang mo kapag unti-unti lang dinudurog ang mga buto mo sa braso. Tumakbo na kayo, Lola! Iligtasan ninyo ang mga sarili nyo! Hindi na kayo makakatakas. Nagkalat na sa paligid ng mga tulay kong tanod. Panahon na para alisin ang mga taong humahadang sa dinaraanan ko. Hindi na ninyo mapipigilan ang aming paghahari. Hindi ka namin hahayaang magtagumpay! Tumigil ka! Kasalanan to ng pamilya mong mga antingero. Pinatay nila ang buo kong pamilya. Kayo ang unang nakialam sa pananahimik namin. At sa wakas, nakakuha ko rin ang arnis na pumatay sa mga kalahi ko. Sige mga kasama, lumabas na kayo at damputin ang mga salot na ito! Mula sa mga nagtataas ang mga punong kahoy ay nagsilabasan ng mga naglalakihang musang, aso at baboy ramo na kanyang mga inaalagaan. Laking gulat ni Clarissa nang makita ang mga baboy at iba pang mga hayop na nasa paligid nila na magpalitan ng anyo bilang tao. Masama ito. Hindi ko alam na puro mga aswang na pala ang mga nakakasalamuha natin. Pinatay na namin ang mga kaalyado ninyo. Wala nang tutulong sa inyo. Ang natira na lang ay mga kalahi ko rin na wala ng pamilya nang dahil sa inyo. Sige, hatulan nyo na yan. Ako na ang bahala sa babaeng ito. May inihanda akong sorpresa. Tiyak na magugustuhan nyo mga kasama. Huwag kayong magkakamali. Uubusin ko sa inyo mga bawang at asin na ito. Ano ko tangang pinuno? Sa tingin mo ba maapektuhan sila ng mga bawang nyo? Nasa akin na ang nag-iisang sandata na tatalo sa amin. Sa tingin mo, susugod ba kami sa inyo kung alam naming nasa inyo pa ang may agimat na arnis na ito? Hayop ka! Ibalik mo sa akin yan! Wala kang karapatang hawakan yan! Lola, tumakas na kayo. Kung walang silbi sa inyo ang bawang, sa itak ko, siguradong matotodas kayo. Sige, subukan mong sakta ng mga kasama ko. Kung hindi gigilitan ko ng leeg ang babae ito na parang isang manok. Ibaba mo ang iyong itak! Para namang natulos sa kinatatayuan si Betong nang makita nitong nakadikit ang hawak na kutsilo ni Kapitan Basco sa leeg ni Clarissa. Habang si Lola Iska naman ay hawak ng iba pang mga tanod sa magkabilang braso. Huwag mo akong alalahanin, Betong. Lumaban ka para sa buhay ninyo ni Lola. Kapag nagpatalo ka, papatayin din niya tayo. Hindi, kung mamamatay kayo at ako lang ang magliligtas, hindi bali na lang. Nagpapakabayani ang isang tao para sa kanyang kaibigan. Sige, hawakan na ang nagmamagaling na lalaking yan. Huwag ninyong hahawakan ng apo ko. Magkakamatayan muna tayo. Pabayang lintik. Bakit ito binitiwan? Matanda lang yan. Hindi kayo sasantuhin ng aking punyal. Sa sandaling masugatan kayo nito, hindi na maghihilom ang sugat mo. At ano namang katangahan yan? Sa tingin mo ba matatakot ako ng punyal mo? Nayari lang sa sinaunang bato? E sa kutsilo kong ito, hindi ka ba natatakot? Hawakan niyo muna si Clarissa at ipapakita ko sa kanilang dalawa kung paano ko lalabanan ang matandang ito. Huwag! Huwag niyong gagalawin ang lola ko!
Papatayin kita! Kaya ko to, Betong. Kapag natalo ko ang lalaking ito, matatakot na ang mga kampo niya at paniguradong magtatago na ang mga hayop na yan sa kanilang mga luga. Talagang panabang ka. Habang naglalakad ng dahan-dahan si Kapitan Basco sa kinaroroonan ng matanda, nagkaroon ng pagkakataon si Clarissa na makawala sa mahigpit na pagkakahawak ng dalawang tanod. Tumayo ang dalaga mula sa pagkakadapa sa lupa at nilabanan niya ang mga tanod na humaharang sa kanyang dinaraanan. Nakawala na rin si Betong na abala na rin sa pakikipaglaban. Abala naman sa pagdudwelo sina Lola Iska at Kapitan Basco sa isa't isa. Magaling din palang makipaglaban ang matanda. Pero dahil malakas at maliksi ang kapitan, isang unday ng saksak sa tagiliran ng matanda ang nagpahinto sa oras ni Clarissa at Betong. Kitang-kita ng dalawa kung paanong inulit ni Kapitan Basco ang pagsaksak sa matanda. Sumuka ng dugo si Lola Iska at wala ng buhay na bumagsak sa lupa. Lola! Walang hiya ka! Magbabayad ka! Ipinagkaloob ko lang ang kabayaran sa mga taong mahiling magbida-bidahan nang wala namang kakayahan. Ganun ha! Hetong sa'yo! Patuloy ko lang iilagan ang mga atake mo, Betong. May naisip na akong gagawin sa'yo. Sige lang, lumapit ka. Kahit anong gawing pag-atake ni Betong kay Kapitan Basco, ay nagagawa nitong maiwasan ang sandata ng binata. Habang si Clarissa naman ay abala sa pagkipaglaban sa mga tanod ni Kapitan. Kahit nangihina ang katawan, ay pilit nilalabanan ng dalaga ang bawat pag-atake ng mga taong galit na galit din sa kanya. Kahit ang sugat niya ay dumudugo na rin dahil sa mga suntok ng mga kalaban na tumatama rito. Dahil doon ay nabigo ang dalawa at nabihag pa rin sila ni Kapitan. Sige, itali yung mga yan ang hindi na makatakas. Betong, ayos ka lang ba? Hindi! Papatay kong hayop na kapitang pumatay sa lola ko! Wala na kayong magagawa. Nakagapos na kayo. Ang alalahanin ninyo ay kung paano kayo makakatakas sa gagawin ko. Palalabasin ko sa mga bobong kababaryo ko na kayo ay napatay ng mga aswang sa ginawa kong pagroronda at kami lang ng mga tanod ko ang nakatakas. Oh, hindi ba? Perpektong naisip kong dahilan. Akala mo ba'y magtatagumpay ka laban sa kabutihan? Kabutihan? Peste. Nagpakabuti ako. Kami ng pamilya ko. Nanahimik kami sa kabundukan. Pupuntahan niyo at papatayin lang? Dahil sa maling bintang ng mga tao? Kaya nga pinatay ko na rin sila nang hindi na dumami ang mga lahi ng mga sinungaling. Anong gagawin mo sa pang-ipit ng tubo? Simple lang. Dudurugin ko muna ang mga kamay mo. Napakarami ng aswang ang pinatay nito eh. Wag! Tumahimik ka. Kaya ka buhay ngayon para mapanood mo ang gagawin ko. At pagkatapos, ipalalapa ko kayo sa mga tanod ko para naman sa hustisya ng pamilyang kinuha ninyo sa kanila. Nararapat lang na mawala sila dahil may pamilya rin ng mga pinatay ng mga tanod mo. Nakikita niyo ba ang arnis na ito? Kasamang madudurog ng babae ito. Habang hindi pa itinatali si Clarissa sa nakatayong kawayan, nagawa niyang makuha ang punyal at itinago yun sa lupa. Si Betong naman ay may nakareserba ring kutsilyo sa likuran nito para kung sakaling igapos ito sa likod ay magagawa nitong makatakas gamit ang kutsilyo. Kaya pala kahit anong pilit kong mahanap ang aking arnis, ay dahil nasa inyo yon. Matagal na kayo sumusubaybay sa akin. Gamit ng pagbabalat kayo. Mapagkunwaring nila lang na ang tanging gusto ay kapangyarihan. Malaki ang kasalanan ng mga magulang mo sa akin. Pati na ang lolo mong inutil. Pinatay nila ang aking anak. Kaya tama lang na buhay din niya ang kapalit. Kaya magiging masaya lang ako kapag namatay ka rin. Hinding-hindi mangyayari yon.
Pati ang matandang si Lola Iska, idinamay mo! Dapat lang yun sa kanya. Masyado siyang pakialamera. Kaya tama lang na magsama sila ng pamilya niyang inuud na sa impyerno. Mauna ka mamatay kaysa sa amin! Hayop ka, mamatay ka na! Ang bunga kalaban ninyo, ganun lang ako kadaling talunin. Pwes nagkakamali ka. Pagmasdan mo, binata, ang gagawin ko sa kaibigan mong mayabang. Hayop ka! Hindi ka magtatagumpay sa mga binabalak mo! Betong, pagmasdan mo kung paano ko dudurugin sa gilingan ng bato ang mga kamao ng babae ito. Ilang oras lang hindi na mapapakinabangan ang mga kamay niya sa paghawak ng arnis. Kasama ng pinagmamalaki niyang armas. Madudurog ang palad mo, walang hiya kang babae ka. Betong, wag mo akong alalahanin. Gawin mo na ang pinag-usapan natin. Pero Wala na. Durog na ang kamay ng kaibigan mo. Bumagsak na sa lupa. Habang damang-dama ni Clarissa ang sakit ng nadurog niyang mga kamay, gumapang siya papalapit sa pinagtaguan niya ng kutsilyo sa dulo ng arnis. Kahit abala pa rin ang matanda sa pakikipag-usap kay Betong, ay unti-unti ring nakakalagang tali nito sa kamay. Walang kahirap-hirap na sinugod nito ng saksak si Kapitan Basco. Bago pa man nakalapit ang binata at maitusok ang punyal sa dibdib nito, nauna nang naitarak ni Clarissa ang kutsilong naitago niya sa lupa. Sinagad niya hanggang maupos ito. Ngayon, sabihin mo sa akin kung wala nang ang silbi ang mga kamay ko. heto pa! Para sa aking ama na pinatay mo! Isa pa para kay Lola! Para sa mga magulang ko na sinunog mo. 2 para kay Lola at 3 para sa lahat ng ginawa mong pagsira sa buhay ko. Isa pa! Naisan niyo ko. Napaluhod sa lupa si Kapitana at nagpasigok-sigok sa bumarang dugo sa lalamunan nito. Umagos ang pulang likido sa katawan nito at pumatak sa lupa. Sa kapinasadahan ng paggilit sa leeg nito, gamit ang matalas na kutsilyong hawak ni Betong. Nanginginig naman ang mga kamay ni Clarissa dahil sa nadurog niyang mga kamao. Kasabay ng pagbagsak sa lupa ang pagtihaya ng wala ng buhay na si Kapitan Basco. Ako na ang bahala sa mga kampon ni Kapitan. Kaya mo bang hawakan ang arnis mo? May taglay na kapangyarihan ng arnis na ito na magbibigay ng lakas at liksis sa akin para labanan ang mga salot na ito. Katulad ng plano ng kapitan na ito. Palalabasin nating inatake tayo ng mga aswang at tayo lang ang nakaligtas. Panahon na para magkaroon ng katahimikan ng lugar na ito. Nang maramdaman ni Clarissa ang matigas na kahoy ng arnis, ay nagawa niyang maihawak ang nabugbog na mga kamay. Walang awa niyang pinagpapalo sa ulo, batok at likod ang mga sumugod sa kanilang mga musang na bumalik na sa dati nilang anyo. Ang iba naman ay kumaripas na ng takbo dahil sa takot. Umuwi na tayo, Betong. Natalo na natin sila. Magmula ngayon, magkasama na tayong wawalisin ang mga kampo ng kadiliman. Sa tulong ng arnis ko. Ako naman, sa pagpapatuloy ng pagiging albularyo ni Lola. Dahil sa pagkakapaslang ni Clarissa sa pinuno ng mga itinana, naglaho na parang bula ang kwento tungkol sa mga aswang. Naging bayani sa mata nila ang dalagang si Clarissa at kinatakutan ng ibang mga kawatana tulad ng mga salot ng lipunan. Takot sila sa hagupit ng palo ng mahiwagang arnis. Wakas.